Sa isang sulok ng kanilang maliit na tahanan, nakaupo si Crystal. 8 taong gulang pa lamang at pinagmamasdan ang kanyang ate Ira na abala sa pag-aayos ng mga laruan sa mesa. Isa-isa, inililinya ni Ira ang mga kahoy na bloke ayon sa kulay. Una muna ay pula, sunod ay dilaw at panghuli ay asul. Paulit-ulit nito yung ginawa. Hindi ito nagsasalita at tanging mga mahihinang ungol at paghinga ang maririnig sa ate ni Crystal. "Huwag mong gagalawin yung Crystal ha?" Paalala ng kanyang ina habang naglalabas sa labas. "Kapag naiba mo ang ayos ni Ira, magagalit na naman yan." "Apo, Nay," mahinang tugon ni Crystal. Muli niyang pinanood ang ate niya. Sa isip ni Crystal, gusto rin sana niyang makisali sa laro. Pero alam niyang hindi pwede. Ilang beses na niyang nasubukan noon. Pinulot niya ang isang bloke para lang ayusin ulit. Ngunit nagalit si Ira. Sumigaw ng malakas at itinapon ang mga laruan. Mula noon, natutunan niyang manood na lamang mula sa gilid. Sa labas ng bahay, naririnig niya ang tawanan ng mga kalaro niya. "Crystal, tara, tagu-taguan tayo!" Sigaw ni Nena, ang kaklase niyang madalas manghila sa kanya palabas. Sandaling napatingin si Crystal sa pinto. Gusto niyang lumabas, gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaro. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig niya ang sigaw ng kanyang ina. "Huwag kang lalabas, baka magwala si Ira kapag hindi ka niya makita. Diyan ka lang, naglalaba pa ako rito." At parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya ang mga salitang yon. Umupo siyang muli. "Apo, Nay." Si Ira patuloy sa ginagawa nito, tila walang pakialam sa paligid. Paminsan-minsan ay nagsasalita ng mahihinang kataga na parang sariling wika lang nito. "Red, blue, blue, red," saad ng kanyang ate. Sa tenga ni Crystal, tila musika yon na paulit-ulit. Nakakaantok at minsan nakakasakit na lang talaga ng ulo. Lumapit ang kanyang ama, napawisan at may dalang sako ng mga gulay. "Crystal, pakikuha nga yung pitsil ng tubig. Ang init." "Sandali lang po, tatay." Mabilis niyang tugon at tumakbo papunta sa kusina. Kinuha niya ang pitsil at baso. Inabot sa ama at gumiti. "O tay, ito na po." "Salamat anak," sabi ng kanyang ama, sabay haplos sa ulo niya. "Ikaw na talaga ang inaasahan namin ng nanay mo. Buti na lang at napakabait mong bata." Ngumiti si Crystal, bagaman may kakaibang hapdi sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Pero tuwing naririnig niya ang mga salitang yon na siya ang inaasahan, mabait at masunurin, parang may pader na unti-unting itinataas sa pagitan niya at ng mundo. Gusto niyang sabihin, "Gusto ko rin po sanang maglaro minsan," pero hindi niya sinasabi. Nang gabing yon, habang kumakain sila, naupo si Ira sa tabi ng ina. Habang si Crystal ay nasa kabila, si Ira ay naglalaro ng tinidor sa plato. Nilalaro ang kanin at ang ulam. "Ira, kain ka na," sabi ng kanilang ina. Mahinahon ngunit may pagod sa tinig. "Subo na, anak." Hindi kumibo si Ira. Kinuha ni Crystal ang tinidor at mahinahong inilapit sa labi ng kapatid. "Oh, ate, subo na." Tumingin sandali si Ira, saka dahan-dahang isinubo ang pagkain. "Tingnan mo yan ha," sabi ng kanyang ina habang nakatingin kay Crystal. "Ikaw lang talaga ang napapansin ni Ira. Para kang pangalawang nanay niyan." Tumawa ang kanyang ama. Swerte tayo kay Crystal. Mabait at matulungin. Mabuting desisyon talaga na nagkaanak ulit tayo para may maiiwan kay Ira kung sakali." Saglit na natigilan si Crystal. Pinagmasdan niya ang kanyang ate na may level 3 autism spectrum disorder.
Palagi niya yung naririnig kahit sa ibang tao. Para bang pinili lang siyang ipanganak at buhayin para pasanin ang pag-aalaga kay Ira at samahan ito. Pagkatapos ng hapunan, niligpit niya ang mga pinggan. Sa murang edad, magaling na siya sa mga gawaing bahay. Wala kasing ibang gagawa, lalo na kapag busy ang kanyang mga magulang. Hindi rin naman makatulong si Ira dahil para itong baby na limitado pa lang ang mga alam. Kahit na mas matanda ito ng 2 taon kaysa sa kanya. Narinig ni Crystal ang kanyang ina na kausap ang ama sa labas. Hindi niya sinadyang makinig pero malinaw ang boses ng nanay niya. Na-delay na naman ang therapy ni Ira. Sabi ng doktor, kailangang tuloy-tuloy. Problemadong-problemado na sabi ng kanyang ina na si Weng. Paano naman, Weng? Sagot ng kanyang ama na si Fred. Wala pa akong kita ngayon sa bukid. Yung bayad kay Mang Lito, atrasado pa. Saka itong kinikita ko sa mga gastusin natin sa bahay. May pera tayo pero kung tuloy-tuloy ang therapy tapos ganyan pa kamahal, hindi natin kaya. Paano kung lumala? Sabi ni Weng, halos pabulong at may halong luha. Ayokong isipin na walang mararating yung bata. Kailangan ni Ira ng tulong para maging okay siya. Para kung sakaling wala na tayo, at least kahit papaano ay kaya niyang maging independent. Kaso, paano to? Hindi natin matugunan ang pangangailangan niya. Bakit ba kasi binigay sa atin ng Diyos na ganito si Ira? Kung may sobra tayong pera, hindi mahirap sa mga therapy niya. Gagawan ko ng paraan, sagot ng kanyang ama. Maghintay ka muna. Napahinto si Crystal sa paghuhugas ng plato. Sa isip niya, nauunawaan niyang mahirap talaga ang buhay nila. Hindi naman sobrang hirap, pero may struggle pa rin dahil sa pagpapatherapy ni Ira. Pero may maliit na boses sa loob niya na nag-iisip na kung wala si ate, baka hindi na sila nahihirapan. Agad niyang itinaboy ang kaisipang yon. Takot at hiya ang ipinalit. Masama yun. Masamang isipin yon. Regalo sa amin si Ate Ira. Kinagabihan, bago matulog, umupo siya sa tabi ng kama kung saan natutulog si Ira. Ang ate niya ay nakatalikod, tahimik at mahimbing na natutulog. Pinagmasdan niya ang mahabang buhok nito at ang marahang pagtaas-baba ng likod sa bawat paghinga. Ate, mahina niyang sabi, sana matuto ka rin magsalita ng marami at huwag ka nang magwala para hindi na sina nanay at tatay ang palaging napapagod. Mahal kita ate, dagdag niya. Kahit minsan gusto rin sanang ako naman yung aalagaan nila. Kinabukasan, bago pumasok sa paaralan, may mga binilin sa kanya si Weng bago pumasok. Crystal, sabi ng kanyang ina, pakihintay mo muna ang ate mo bago ka umalis. Ihatid mo siya kay Aling Lorna para bantayan habang wala tayo. Opo, Nay, sagot ni Crystal habang kumakain ng hotdog at kanin. Iniisip niya ang pagsusulit sa school. Gusto niyang mag-top sa klase. Baka sakaling kapag maganda ang marka niya, mapansin siya ng mga magulang kahit saglit lang. Sa daan papunta sa bahay ni Aling Lorna, hawak niya ang kamay ni Ira. Ate, bilisan mo ng kaunti, sabi ni Crystal, ngunit si Ira ay nakatitig lamang sa langit. Tila sinusundan ng mata ang isang ibon. Tumigil ito at ngumiti, saka sumigaw ng, Ibon! Ibon oh! Ngumiti rin si Crystal. Oo ate, ibon. Ang ganda no? Ibon, lumilipad, sagot ni Ira. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Crystal na may kakaibang saya sa puso niya. Isang simpleng salita mula sa ate, ngunit tila napakalaking gantimpala. Ngunit bago pa man siya tuluyang ngumiti, napansin niya ang mga batang dumaraan.
Kilala niya ang mga kaklase niyang mga pasaway na nagbubulungan at nagtatawanan. "Tignan mo si Crystal, may sira daw sa ulo ang ate," sabi ng isa habang tumatawa. Kumunot ang noo ni Crystal at agad na nakipag-away. "Kayo ang mga siraulo!" Hinila niya agad ang kanyang kapatid. Nang makalayo na ang mga bata, napasinghap siya at pilit na pinigilan ang pagluha. "Hindi sila mababait, ate," mahina niyang sabi. "Wala silang alam, hindi natin sila bati." Pagdating nila sa bahay ni Aling Lorna, iniwan niya sandali si Ira. "Babalik po ako, Nay Lorna. May klase pa po ako." Tumango ang matanda at ngumiti. "Ingat, Crystal. Kami nang bahala sa kanya. Alam naman namin ang gagawin." Ngumiti lang siya. "Salamat po." Habang naglalakad papuntang paaralan, bit-bit ang bag at mabigat na dibdib, sumulyap siya sa langit. Sa kanyang murang isip, pinangarap niya na sana, tulad ng ibon na nakita ni Ira kanina, makalipad din siya balang araw. Kahit sandali lang, kahit hindi na bumalik. Lumipas ang mga taon at unti-unting natutunan ni Crystal na hindi lahat ng iyak ay pantay ang halaga. Nang mag-high school na siya, malinaw na sa kanya ang pagkakaiba. Kapag si Ira ang umiiyak, nagmamadali ang ina, nag-aalala ang ama, at tila humihinto ang buong bahay. Ngunit kapag siyang lumuluha, madalas ay isang mabilis na tingin lamang ang ibinibigay ng kanyang ina. Kasunod ng mga salitang, "Huwag kang umiyak, Crystal, malaki ka na." At dahil doon, natutunan niyang pigilin ang bawat emosyon na mayroon siya. Isang hapon, naglaro si Ira ng mga kutsara at tinidor sa mesa. Pinagtatama ang mga yon na parang musika. Si Crystal ay nag-aaral sa gilid ng silid, sinusubukang tapusin ang takdang aralin. Ngunit sa bawat kalansing, tila kumukulog sa kanyang ulo. "Nay," mahinahon niyang tawag. "Pwede po bang patigilin si ate sandali? Hindi po ako makapag-aral." Ngunit hindi siya nalingon ng ina na nagpapahinga pagkatapos ng trabaho nito. "Hayaan mo na siya, Crystal. Masaya naman siya, di ba? Kapag pinigilan mo, magtatantrums na naman yan. Alam mo namang mahirap pakalmahin." Tumango si Crystal, ngunit ang bigat sa dibdib niya ay parang bato. Pinilit niya na lamang gawin ang mga assignments niya. Makalipas ang ilang sandali, biglang itinapon ni Ira ang tinidor at tumama yon sa dingding. Natamaan si Crystal at muntik na yung tumama sa kanyang mga mata. "Aray!" Nagtakbuhan ang mga magulang niya dahil nagsisimula na namang mag-tantrums ang kanyang ate. Pinakalma ng mga ito ang kanyang kapatid. Si Crystal, nakatayo lang sa sulok, hawak pa rin ang ballpen na hindi na niya naigagalaw. Gusto niyang umiyak at magsumbong na tinamaan siya ng tinidor, na may kaunti siyang sugat doon. Ngunit nang makita niyang nanginginig ang kamay ng kanyang ina sa pagyakap kay Ira para pakalmahin ito, pinili niyang manahimik. Umupo na lang si Crystal at pinagpatuloy ang paggawa ng assignments kahit naiiyak na. Kinagabihan, habang kumakain sila, tahimik ang lahat. Si Ira ay pinakain ni Crystal ng nilagang itlog, habang ang amang si Fred ay abala sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na linggo ng therapy. Napatingin si Crystal sa mga ito. Kapag wala pa silang pera, hindi matutuloy ang therapy. Kapag hindi matutuloy, mas mahihirapan sila kay Ira. "Crystal," wika ng kanyang ama. "Pakikuha nga ng tubig para sa ate mo." Tumayo siya kaagad. "Opo, tay." Pagbalik niya, nagulat siya nang marinig ang tawanan ng mga magulang habang si Ira ay biglang umiti at nagpakita ng maliit na tawa. "Oh, tingnan mo, tumawa si Ira." Sigaw ng kanyang ina na si Weng at puno ng tuwa. "Ang ganda ng ngiti." Napangiti rin si Crystal,
Ngunit habang pinagmamasdan ang eksenang yon, may kirwat sa kanyang puso. Kailan kaya siya mapapangiti ng mga ito ng ganoon? Hindi niya alam kung bakit siya nagtanong sa sarili ng ganoon, at mas lalong hindi niya alam kung bakit parang may kasalanan siyang maramdaman iyon. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa paaralan. Sa school lang naman siya nagiging masaya. Pakiramdam niya, nagagawa niya ang kanyang mga gusto kapag nasa paaralan. Sa klase, tinawag ng advisor ang pangalan niya. Crystal de Guzman, ikaw ang pinakamataas sa exam. Magaling! Narinig yon ng mga kaklase at may pumalakpak. Mahina siyang tumawa. Ipapakita niya yon sa kanyang mga magulang at hangad niyang matuwa ang mga ito. Nay, tingnan niyo po! Masigla niyang sabi. Ako po ang pinakamataas sa klase. Ngunit nakatalikod si Weng sa kanya. Hinahabol si Ira na ayaw magpalit ng damit. Sandali lang, Crystal. Tumulong ka muna rito. Sumunod siya. Kinuha ang damit at hinawakan ang balikat ng ate at mahinahong nagsalita. Ate, halika na. Magpalit tayo. Lumipas ang ilang minuto. Natapos nila ang pagpapalit ni Ira. Naupo ang kanyang ina na medyo hinihingal. Salamat, Crystal. Kung wala ka, ewan ko na lang. Ngumiti naman siya. Wala po yon. Ngunit habang pinupunasan ang pawis, dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang papel na dapat sana ay ipinagmamalaki niya. Sa sumunod na linggo, habang nag-aalmusal sila, nahulog ang tasa ng kape. Si Ira, sa hindi malamang dahilan, itinapon yon sa sahig. Mainit! Sigaw ni Ira at umiyak agad. Ira, anak, hindi mo naman dapat ginawa yon. Saad ng kanyang ina at kinakausap ang ate niya. Samantalang si Crystal nakatingin lang sa basag na tasa, habang ang mainit na kape ay dumaloy sa sahig at bahagyang tumama sa kanyang binti. Napaso siya, ngunit hindi na lang siya umimik. Wala rin namang mangyayari kapag nagreklamo siya. Crystal, dalian mo. Magpunas ka ng sahig at baka mabubog ang ate mo, sabi ng kanyang ama. Habang pinupunasan ang sahig, naramdaman niya ang hapdi sa balat. Ngunit nang tumingin siya sa mga magulang, wala ni isa sa mga ito ang nakapansin. Abala sina Weng at Fred sa pag-alo kay Ira. At sa unang pagkakataon, marahil yon ang sandaling tuluyang tinuruan siya ng buhay kung paano maging tahimik kahit nasasaktan. Kinagabihan, habang inaayos niya ang higaan nila ng kanyang ate Ira, pumasok si Weng at umupo sa gilid. Crystal, salamat. Lagi kang nandyan para sa amin. Wala po yun, Nay. Nakangiti niyang sabi. Tiningnan siya ng kanyang ina na may halong pagod at pagmamahal. Alam mo, anak, kaya kami nagpapasalamat sa Diyos nang dumating ka. Kasi alam namin kapag wala na kami, may mag-aalaga kay Ira. Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ni Crystal. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ipinanganak siya para mag-alaga. Ipinanganak siya para sa kapakanan ng ibang tao. Makalipas ang ilang araw sa paaralan, napansin ng teacher niya na parang malungkot siya. Crystal, ayos ka lang ba? Ayos lang po, ma'am. Nakangiti niyang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sabihin na pagod na siyang umunawa. Pero natutunan niya na ang aral ng pagtitiis. Kapag siyang nagsalita, siya rin ang mali. Kaya pinili niyang tumahimik katulad ng dati. Isang gabi, habang nagluluto ang nanay niya at nakaupo ang ama sa may pintuan, lumapit siya at tahimik na umupo sa tabi ni Fred. Tay, bakit po parang si ate lang po ang mahalaga minsan? Natigilan ang ama niya. Anong ibig mong sabihin, anak? Tumingin siya sa sahig. Wala po. Napansin ko lang po.
Tumikhim si Fred at hinaplos ang kanyang ulo. Crystal, hindi ganon. Pareho namin kayong mahal ng ate mo. Pero kasi mahina ang isip niya. Kaya kailangan mas unawain natin siya. Ikaw matalino ka, matatag. Kaya ikaw ang dapat umintindi. Tumango na lang siya. Apo. Ngunit nang pumasok siya sa silid, iniiyak niya ng tahimik ang mga salitang yon. Parang sinabi na rin ito na kung siya ang matatag, hindi na dapat alalahanin. Isang araw sa school, nilapitan siya ng kaklaseng si Mila, ang tanging itinuturing niyang kaibigan. Crystal, pupunta kami mamayang hapon sa perya. May fireworks daw, tapos may mga rides. Sama ka. Napangiti si Crystal. Ang saya niyan. Oo, sama ka na. Libre ka namin ng ticket sa Ferris wheel. Sandaling tumahimik si Crystal. Gusto niyang sumama, pero kailangan agad siya sa bahay. Kailangan niyang umuwi agad para kay Ira. Ngumiti siya ng pilit. Salamat Mila, pero kailangan kong umuwi agad. May gagawin pa ako. Alam mo namang ako ang nagbabantay sa ate ko kapag wala ang magulang namin. Sayang naman, sagot ni Mila at may bahid ng panghihinayang. Hindi ka man lang sumasama kahit minsan. Ang bait-bait mo talaga sa ate mo. Tumango si Crystal. Oo, kasi mahal ko siya. Saka kailangan talaga. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya pa kaya mag-isa. Pagsapit ng hapon, habang naglalakad pa uwi, naririnig niya ang tawanan ng mga tao sa perya. Umaalingaw-ngaw yon, parang paalala ng mundong hindi niya maabot. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Ira na umiiyak dahil hindi makita ang paboritong kutsara. Ate, sandali lang, hahanapin ko. Hinukay niya ang bawat sulok ng kusina at nang makita ito sa ilalim ng mesa, agad niya yung nilinis at iniabot sa kapatid. Ayan ate, huwag ka nang umiyak. Ngumiti naman si Ira at sa ngiting yun, naramdaman ni Crystal ang kakaibang halong kirot at ginhawa. Kahit paano, masaya siya. Ngunit sa dulo ng kanyang puso, may kumikirot na tanong. Kung lagi siyang nagbibigay ng saya, sino naman ang magbibigay sa kanya nun? Minsan, dumating ang pagkakataon na nagkasakit si Ira. Mataas ang lagnat at halos hindi makatulog silang lahat sa bahay. Si Crystal ang nagbantay magdamag, nilalagyan niya ng bimpo ang noo ng kapatid at binabantayan ang bawat ungol lalo pa at mabilis itong mairita. Kinabukasan, nang medyo bumuti ang lagay ni Ira, pinuri siya ng kanyang ina. Crystal, napakabait mong bata. Salamat sa pag-aalaga. Ngumiti siya. Wala po yun, Nay. Ngunit nang mag-isa na siya sa kwarto, huminga siya at napaiyak ng tahimik. Hindi dahil napagod, kundi dahil natatakot siyang maging mabait palagi. Isang gabi, habang nagkukumpuni ang ama ng sirang upuan, lumapit si Crystal dito. Tay, may field trip po kasi kami. Hindi na po ako nakasama nung isang taon. Makakasama po kaya ako ngayon? Tumingin si Fred at napakamot ng ulo. Pasensya ka na anak. Kapag may pera na lang tayo. Alam mo naman, inuuna natin ang therapy ng ate mo. Tumango si Crystal. Opo, sige po, okay lang po. Pero kahit sinabi ni Crystal na okay lang, malungkot pa rin siya dahil hindi siya napagbigyan. May pera naman sila, pero palaging para kay Ira lang talaga. May pagtatampo sa kanyang kalooban, subalit hindi na lamang niya pinahalata. Isang linggo ng hapon, umulan ng malakas. Nasa bahay silang tatlo, si Crystal, si Ira, at ang kanyang ina. Habang pinagmamasdan nila ang ulan, biglang nagsalita si Ira. Crystal, gusto kong lumabas. Nako ate, umuulan, mababasa tayo. Pero tumingin si Ira at may kakaibang lungkot sa mga mata. Gusto kong ulan. Saglit siyang tumigil.
Pagkatapos ay ngumiti. Sige, pero saglit lang ha. Binuksan niya ang pinto, hinawakan ang kamay ni Ira at lumabas sila sa ulan. Nagtakbuhan sila sa bakuran, tumatawa si Ira habang iniikot ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, tumawa rin si Crystal. Hindi bilang tagapagbantay, hindi bilang anak, kundi bilang batang sabik sa kalayaan kahit na dalaga na naman siya. Ngunit nang bumalik sila sa loob, nadatna nila ang ina sa pintuan. Ano bang pumasok sa isip mo, Crystal? Magkakasakit na naman ang ate mo. Alam mo namang mahirap siyang alagaan kapag may sakit dahil mas mabilis siyang mairita. Pasensya na po, Nay, sagot niya at medyo nagigilty. Gusto lang po niyang maramdaman ng ulan. Gusto lang? Lahat na lang ng gusto niya sinusunod mo. At kung magkasakit siya, kasalanan mo. Napayuko si Crystal at tahimik na tumulo ang luha. Hindi naman yun halata dahil basa pa rin siya ng ulan. Opo, Nay, kasalanan ko po. Pasensya na po. Nang sumapit ang gabi, nanatili siyang gising. Lumapit siya kay Ira, inayos ang kumot at mahinang binulong. Alam mo, ate, minsan naiinggit ako sa'yo kasi kahit anong gawin mo, may magpapatawad agad. Ako, kailangan ko munang magpaliwanag bago ako maintindihan. Tumingin siya sa kisame at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Pero ayos lang, ako naman ang may tamang pag-iisip, diba? Ako ang dapat umunawa. May mga gabi si Crystal na hindi agad dinadalaw ng antok. Madalas, tuwing tahimik na ang bahay at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig, nakahiga siya sa kama at nakatingala lang sa kisame. Palagi na lang maraming tumatakbo sa isip ni Crystal. Parang hindi siya kailanman napanatag. Kinabukasan, pumunta siya sa klinik kung saan nagpapatherapy ang kanyang kapatid. Sinama siya ng kanyang nanay. Habang nasa loob, nagbubuklat na lang siya ng mga magazine na nandoon. Sa pabalat ng isang magazine, isang babae ang naka-uniform ng flight attendant. Nakangiti, maayos ang buhok, at tila walang iniintinding problema. Pinagmasdan niya yon ng matagal at bahagyang napangiti. Nakikita niya ang sarili sa ganoong ayos at sa ganoong uniform. At sa bawat pahina, nararamdaman niyang parang gumagaan ang dibdib niya, na parang may mundong naghihintay kay Crystal. Malayo sa kanilang bahay, sa tahimik nilang baryo, at sa paulit-ulit na pag-aalaga kay Ira. Isang gabi ng hapunan, hindi niya na napigilang banggitin. Nay, mahina niyang sabi habang kumakain. Gusto ko po sanang maging flight attendant, kaya baka kumuha po ako ng course na align doon. Alam naman niyang kaya nila yon. Hindi sila mayaman, pero hindi rin naman sila mahirap. Kahit paano ay may mga kaunting lupa naman sila sa kanila. Low-key lang silang may kaya kahit kaunti. Pero dahil sa mga gastusin sa pagpapagamot kay Ira, medyo mahirap pa rin sa kanila ang pera, kaya nakakapagbenta sila. Gayunpaman, pakiramdam niya ay kaya naman niyang tustusan ang kanyang pangarap. Kahit na mag-working student siya at pagtulungan ng mga magulang, sa tingin niya ay kaya niya naman iyon. Tumigil sa pagsubo si Weng, bahagyang nagulat at bahagyang natawa. Flight attendant! Opo, nakangiti niyang sagot. Gusto ko pong makapag-travel. Gusto kong maranasan paano po magtrabaho sa eroplano, Nay. Sandaling natahimik ang kanyang ama at nakatingin lang sa kanya. Pagkatapos ng ilang saglit, marahan muling nagsalita si Weng. Anak, maganda yung pangarap mo. Pero paano kung wala ka rito? Sino ang magbabantay kay Ira? Parang tinamaan si Crystal ng malamig na hangin. Baka po kayo muna. Saka matagal pa naman po yun. Alam mo naman, sabat ng kanyang ama.
Hindi na rin namin kaya kapag lumalala ang tantrums ng ate mo. Kaya mo siyang pakalmahin. Walang ibang magbabantay sa kapatid mo. Hindi kami pwedeng tumigil sa pagtatrabaho ng nanay mo. Kapag ganyan ang gusto mo, hirap na hirap tayo kay Ira. Ito pa nga lang na nag-aaral ka. Hindi natin alam kung anong gagawin kay Ira kapag busy ka. Ngumiti si Crystal ng pilit. Sorry po, naiintindihan ko po. Pasensya na po sa pagiging insensitive ko. At yun na nga ang katapusan ng usapan. Walang sermon, walang sigaw. Pero sa loob-loob ni Crystal, parang may pintong marahang isinara. Lumipas ang mga taon. Nakapag-aral na siya ng college pero 2-year course lang. Nakapagtapos pero wala pang gaanong stable na trabaho. Pero hindi nawala sa kanya ang imahe ng kalangitan. Kapag dumadaan ang eroplano sa itaas, napapatingala pa rin siya. Nakangiti, sabay hinga ng malalim. Ang ganda, sambit niya minsan kay Ira habang naglalabas sila sa likod ng bahay. Anong maganda? Tanong ni Ira at hindi naman tumitingin. Yung eroplano, gusto kong sakyan yan minsan. Ngumiti si Ira. Sama ako? Napatawa si Crystal at may bahid ng pait ang tawa niyang yon. Oo naman ate, sama ka. Hindi tayo malalaglag? Tanong ulit ni Ira. Hindi, kasi ako ang mag-aalaga sa'yo. At sa mga salitang yon, muling naramdaman ni Crystal ang bigat ng mga tali ng responsibilidad na mahigpit na sa kanya. Hindi nakikita ngunit palaging naroon. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aalmusal sila, nabanggit ni Weng ang tungkol kay Mila. Nabalitaan ko na nagtatrabaho raw sa Maynila yung kaibigan mong si Mila. Ang swerte niya. Opo, mahinang tugon ni Crystal. Masipag po kasi siya. Ikaw, kailan mo balak magtrabaho sa labas? Biro ng kanyang ama, sabay tawa. Baka maunahan ka pa ng mga kalaro mo. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya rin talaga alam kung bakit hirap siyang maghanap ng trabaho. Pinipressure siya ng mga magulang niya na maghanap. Pero dapat sa malapit lang. Kaya pakiramdam niya, bukod sa ayaw niya ng tinahak, wala rin magbukas ng opportunity sa kanya. Parang hindi alam ng kanyang mga magulang kung paano magdedesisyon para sa kanya. Napangiti si Crystal, ngunit bago pa man siya makasagot, agad nang sumabat si Weng. Hindi naman siya pwedeng umalis ano? Sino na lang ang mag-aalaga kay Ira? At parang yon ang huling pako sa kabaong ng kanyang pangarap at sariling mga desisyon. Hindi na siya nagsalita. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa may bintana, nilapitan siya ni Ira, dala ang isang piraso ng papel. Ano to, ate? Kinuha yun ni Crystal. Lumang pahina ng magazine yon, ang larawan ng flight attendant na tinupi niya noon pa. Wala yan, luma na yan. Ang ganda, sabi ni Ira habang nakangiti. Para kang siya, Crystal. Maganda ka rin. Napahinto si Crystal. Hindi niya inaasahan ang ganoong papuri mula sa kapatid. Salamat ate. Gusto mo bang lumipad? Tanong ni Ira. Saglit siyang natahimik. Oo, gusto ko. Bakit hindi mo gawin? Kasi malungkot siyang napangiti. Dahil kailangan kong bantayan ka. Tumango si Ira at parang batang nakauunawa dahil na rin sa therapy nito noon. Ako na lang ang magbabantay sa'yo minsan. Napangiti si Crystal, ngunit may tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Hindi mo ako kailangang bantayan. Pero ang hiling ko lang palagi, sana matuto ka ng bantayan ng sarili mo ate, para hindi na palaging kailangang nasa tabi mo ako. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang sulat mula sa school na sinubukan niya lang. May scholarship program daw sa lungsod para sa mga gustong mag-training bilang flight attendant.
Libre ang tuition kung makakapasa sa screening. Kinabahan si Crystal habang binasa yon. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Isang pagkakataon, isang milagro, isang sagot sa dasal na matagal nang nakatago. Buong araw niyang iniisip kung paano sasabihin sa mga magulang niya. Ngunit ng gabi, habang kumakain sila, nagkaroon ng pagkakataon. Nay, Tay, mahina niyang sabi. May scholarship po sa school para sa flight training. Libre daw po kung makapasa. Baka po... Ngunit bago niya pa matapos ang sasabihin, tumawa ang kanyang ama. Anak, sa dami ng gagastusin sa araw-araw, may panahon pa ba tayo para sa pangarap mo? Saka nakapag-aral ka na naman ng 2-year course. Bakit papasok ka ulit sa halip na maghanap na lang ng trabaho at makatulong dito? Napailing ang kanyang ina. Crystal, hindi mo kailangan mangarap ng malaki. Ang mahalaga ay kasama mo kami. Si Ira, dito ka lang. Hindi mo kailangang lumipad para maging masaya. Maghanap ka ng trabaho na malapit lang dito at kayang bumiyahe pa uwi. Hindi siya nakasagot. Pinilit niyang ngumiti, ngunit ramdam niya ang pag-alo ng luha sa kanyang mga mata. Talagang wala na siyang karapatang mangarap para sa kanyang sarili sa bahay na yon. Kinabukasan, habang naglalabada sa likod ng bahay, dumaan muli ang eroplano sa langit. Tumigil si Crystal at parang batang pinagmamasdan iyon. Sa bawat segundo ng paglipad, para bang dinadala ang piraso ng kanyang puso. Pagbalik niya sa loob ng bahay, tinawag siya ni Weng. Crystal, halika't tulungan mo kong pakainin si Ira. Apo, Nay, sagot niya. At habang inaalalayan ang ate sa pagkain, napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katahimikang matagal nang lumalalim sa kanyang dibdib. Katahimikang tumatakip sa lahat ng hindi masabing damdamin ni Crystal. Sa wakas, kahit papaano ay nagkaroon na siya ng trabaho bilang receptionist sa isang maliit na hotel sa bayan. Okay naman ang trabaho niya at kahit papaano ay nakakausad na. Nakakatulong na siya sa pamilya at tuluyang kinalimutan ang unang pangarap. Pero sa dulo ng kalye, may isang binatang madalas nakikita ni Crystal. Nakaupo sa bangkito, may grasa sa kamay at nag-aayos ng bisikleta. Si Rico, kababata niya na halos nakalimutan na niya kung hindi dahil sa araw-araw nitong pag-aayos sa tapat ng tindahan ng mga Santos. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing dadaan siya pauwi galing sa trabaho, palagi siyang napapatingin sa binata. Hindi naman gwapo sa pamantayang nakikita sa mga TV. Ngunit may kung anong kabaitang dumadaloy sa bawat galaw nito. Doon niya lang na-realize na matanda na pala talaga siya at nagiging attracted na sa isang tao. Uy, Crystal! Tawag ni Rico, minsang dumaan siya. Umuulan na! Wala kang payong? Ngumiti siya at bahagyang nahiya. Kaya pa? Malapit lang naman ang bahay. Sandali lang. Inabot ni Rico ang lumang karton at ipinatong sa ulo niya. At least hindi ka ganong mababasa. Wala kasi akong payong dito. Napatawa siya. Salamat, pero baka ikaw naman ang sipunin. Sige na at sumilong ka na ron. Sanay na ako. Hindi ako magkakasakit. Mahirap na. Baka hindi ako makalandi sa crush ko. Biro ni Rico sabay kindat. Mahina na lang tumawa si Crystal. Kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban. Kinabukasan, day off niya lang. Habang naghahanda siya ng pananghalian, narinig niyang tumawag ang ina mula sa sala. Crystal, may naghahanap sa'yo. Lumabas siya at tumambad si Rico. May dalang maliit na basket ng mga prutas. Magandang tanghali po, Aling Weng. Ngumiti ang kanyang ina. Ay, Rico! Aba, napadalaw ka. Maupo ka. Salamat po. Dinalhan ko lang po kayo ng mangga. Sabi kasi ng nanay ko,
Dalhan po kayo at marami naman kaming bunga. Tumawa si Weng. Ang bait mo naman, iho. Matagal na rin hindi kita nakikita. Nasa shop lang naman po ako. Doon po ako madalas. Saad ng binata. Tahimik lang si Crystal sa gilid at nagpipigil ng ngiti. Wala pa man ginagawa ang binata, pero hindi na mapakali ang sistema niya. Mukhang attracted nga talaga siya kay Rico. Kumusta ka naman, Crystal? Tanong ni Rico at medyo kabado ang tono. Ayos lang, tugon niya. Ikaw? Ganun pa rin, nag-aayos ng bisikleta. Minsan tumutulong kay kuya sa vulcanizing shop. Pero mas okay ngayon, may kausap kasi ako maganda. Crystal ang pangalan. Bahagya siyang namula. Ganun ba? Napansin yon ng kanyang ina. O siya, ako muna'y magluluto, magkwentuhan muna kayo riyan. Nagliligawan ba kayo? Bahala na kayo, matatanda na naman kayo. Naiwan silang dalawa sa may hagdan. Panandali ang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa sobrang busy niya noon, na bahay at school lamang ang kanyang routine, parang marami siyang na-miss sa buhay. Kaya ang nararamdaman niya para kay Rico, parang bago lang sa kanya. Ang tahimik mo pa rin Sabi ni Rico. Ganito naman talaga ako. Sagot ni Crystal. Sanay na ako sa tahimik. Ayaw mo ba na tahimik ako? Hindi naman. Okay lang. Bagay lang kasi madaldal ako. Sambit ng binata. Pero alam mo, minsan, sa sobrang tahimik, baka makalimutan mong may karapatan ka ring magsalita. Tumingin siya rito at tila may kakaibang kirot at lambing sa loob. Baka kasi kapag nagsalita ako, wala namang makikinig. Hindi ko rin naman kasi sure kung may sense ang bawat salitang sasabihin ko. Umiling si Rico ng marahan. Ako, makikinig naman ako. Para sa akin, kahit hinga mo lang, may sense pa rin. At sa simpleng linya na yon, parang may sumabog na liwanag sa loob ni Crystal. Liwanag na matagal nang pinatay ng mga taon ng pagod at pagtitiis. Lumipas ang mga araw, naging madalas ang pagdalaw ni Rico. Minsan, tinutulungan siya nito sa gawaing bahay. Sinusundo rin siya sa trabaho kapag may oras. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, dumating si Rico na may dalang 2 sopas para sa kanya. Para sa'yo, sabi nito sabay abot sa kanya. Niluto ni Mama. Sabi niya malamig daw ang gabi. Salamat, sagot ni Crystal at sumubo nun. Ang sarap. Tahimik silang tumingin sa langit. Walang nagsalita sa kanila at nagpatuloy sa pagkain. Ang ganda ng buwan, wika ni Rico. Oo, minsan lang yan lumabas ng maliwanag, sagot niya naman. Parang ikaw, biro nito. Minsan lang ngumiti pero kapag ngumiti, maliwanag. Natawa si Crystal. Ang corny mo. Hindi, sa totoo lang. Alam mo, matagal na kitang napapansin. Pero ngayon lang kita nakitang parang payapa. Magkababata tayo. Pero ewan ko ba, bakit hindi tayo close noon? Napakagat siya sa labi. Marami rin kasi akong ginagawa noon. Hindi masyadong masaya ang kabataan ko. Bahay at school lang naman ako. Hindi ako makagala kasi kailangan ako ni Ate Ira para magbantay sa kanya at samahan siya. At siguro kasi ngayon may taong nagtanong kung kumusta ako. Tumingin si Rico sa kanya. Kumusta ka nga ba, Crystal? Napahinto siya. Wala siyang agad maisagot. Hindi ko alam. Pagod siguro. Pero okay lang. Lagi namang okay. Kinakaya ko naman. Hindi naman kailangan palaging okay. Umiling agad si Crystal. Paano kung hindi ako maging okay? Sino ang mag-aalaga kay Ate Ira? Sino pang tutulong sa mga magulang ko? Baka naman oras na rin para alagaan mo ang sarili mo. Sabi ni Rico. Marahan, ngunit buo ang tinig. Natahimik siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unting bumibitaw ang bigat na matagal niya nang pasan. Dahil katulad ng sinabi ni Rico,
Gusto niya talagang alagaan at unahin ang kanyang sarili. Lumipas pa ang mga linggo, si Rico ay naging bahagi na ng araw-araw ni Cristal bilang sandigan. Minsan ay sabay silang bumibili ng kape, hatid sundo siya sa trabaho at nagkakatuwaan lang sa labas ng bahay paminsan-minsan. Cristal, sabi ni Rico isang hapon habang nag-aayos sila ng halaman. may plano ka ba bukod sa trabaho mo ngayon? Like, ibang trabaho, ganun. Wala, pero basta malapit kay Ira. Huminga ito ng malalim. Paano naman yung pangarap mo dati? Yung maging flight attendant? Natahimik si Cristal ng ilang sandali bago muling nagsalita. Matagal ko nang tinanggap na hindi na yun para sa akin. Bakit naman? Kasi hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako pwede sa pangarap na yun dahil kailangan kong umalis palagi. Kailangan ako ni Ate Ira. Tumitig si Rico sa kanya. So, ibig sabihin, hindi ka rin pwedeng mag-abroad? May bala kasi akong sumunod sa Canada. Gusto ko rin sanang ayain kang doon na magtrabaho. Para kung sakali, doon na tayo bubuo ng pamilya. Napatingin siya sa malayo. Gusto ko yung gusto mo, pero hindi ko kayang iwan ng ate ko. Magagalit sina nanay at tatay. Pwede bang dito na lang tayo sa Pinas kung bubuo tayo ng pamilya? Kapag kasi nag-settle down na tayo, kargo ko pa rin si Ate Ira. Matatanda na rin kasi sina nanay at tatay. Tumango na lang si Rico at hindi na nagsalita. Hindi niya na pinilit kausapin. Pakiramdam niya, baka mag-away lang sila sa bagay na yon. Pero kahit anong iwas ni Cristal, mukhang nakatadhanan yon ang pag-awayan nilang dalawa. Mainit ang hapon nang sunduin ni Rico si Cristal mula sa pinagtatrabahuhan niya. Uy, bungad ni Rico habang iniaabot ang tubig. Eto, tubig. Napangiti si Cristal at tinanggap ang inumin. Salamat, ang init talaga ngayon. Halika, aya ni Rico. Pumunta tayo sa mall. Manood tayo ng sine. Gusto mo bang manood? Natigilan si Cristal. Ngayong gabi? Oh, yung pelikulang gusto mong mapanood dati. Ipapalabas na. Napangiti siya, ngunit agad ring napalitan ng pag-aalinlangan ang mukha. Rico, hindi ko alam kung makakaalis ako. Si nanay kasi, baka kailangan ako ni Ira. Aalis kasi sila, walang maiiwan kay Ira. Lumalim ang buntong hininga ni Rico. Cristal, minsan lang to. Hindi mo man lang ba kayang ipaalam sa nanay mo na gusto mong lumabas? Sandali lang naman. Hindi mo naman siya iiwan. Ang OA ng mga magulang mo na pagbawalan ka. 23 ka na oh. Tahimik si Cristal at pinaglalaruan ang takip ng bote. Alam mo naman, hindi ganon kadali. Teka lang. May bahid ng inis sa tinig ni Rico. Lahat ba ng gagawin mo palaging nakadepende sa Ate Ira mo? Pati paghinga mo ba, kailangan kasabay niya? Napayuko si Cristal. Hindi mo naiintindihan. Huwag ka namang maging sarcastic. Hindi lang si Ira ang inaalala ko. Si nanay, si tatay, lahat sila pagod na. Kung ako pa ang mawawala, baka lalo silang mahirapan. Ako na nga lang ang may maayos nakita sa amin. Pero Cristal, marahan, ngunit mariing wika ni Rico. Hindi mo kailangan isakripisyo ang buong buhay mo. Kahit saglit lang, piliin mo naman ang sarili mo. Natahimik si Cristal. Sa loob ng katahimikan, maririnig niya ang tibok ng puso niya. Mabigat at parang sinasakal ng sariling kabaitan. Rico, mahina niyang sabi. Ito na yung buhay na binigay sa akin. Sana maintindihan mo na sa pagmamahal mo sa akin, maintindihan mo na kasama sila. Hindi agad nakasagot si Rico. Nalingon nito ang paligid. Napabuntong hininga ito at walang nagawa kundi ang ihatid na lang siya pauwi. Panay ang kanyang sorry at niyakap na lang ito at hinalikan. Maayos na lalaki si Rico at marami ng plano
para sa kanila. Siya lang talaga palagi ang may pag-aalinlangan. Ibang usapan na rin naman kasi ang pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Kinagabihan, habang nag-aayos ng hapunan, muling umalingaw-ngaw sa bahay ang tinig ni Ira. Ayaw ko ng kanin. Ate, sandali lang. Malumanay na sabi ni Crystal. Kakain lang tayo. O sige, papalitan ko ng tinapay. Hindi. Ayaw ko. Sumigaw ulit si Ira saka binato ang kutsara. Napahawak si Crystal sa noo pero mabilis pa rin siyang ngumiti. Okay, walang kanin, tinapay na lang. Nagmamadaling lumabas ang kanilang ina. Crystal, ano ba naman to? Bakit hindi mo binantayan? Nay, kakauwi ko lang po galing trabaho. Hindi ko akalaing ayaw niya sa kanin ngayon. Crystal, alam mo namang sensitive siya. Dapat inaasikaso mo agad bago ka pa man pumasok sa kwarto. Bulalas ng kanyang ina habang nagbibihis para makipaglibing sa kamag-anak nila. Hindi na nagsalita si Crystal. Nilapitan niya ang kapatid, hinaplos ang buhok nito hanggang sa tumigil ang pag-iyak. Ang kamay niyang kanina ay nanginginig sa pagod, ngayon ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Sa gilid ng silid, nakamasid ang ama niyang si Fred. Weng, hayaan mo na si Crystal. Maghapon na rin namang pagod yan. Pero ang nanay niya ay nakasimangot pa rin. Alam kong pagod siya. Pero dapat, alam din niya kung saan siya kailangan. Hindi lahat puro trabaho, Fred. Kailangan siya ni Ira dito. Paano kapag wala na tayo sa mundo? Ano, pababayaan niya na lang ang kapatid niya? Alam niya namang may kakulangan sa kapatid niya. Kaya iintindihin talaga. Kayang kumilos sa ibang bagay pero mahirap pa rin na walang kasama. Nakatitig lang si Crystal sa mesa. Para siyang nawala ng pakiramdam. Alam niya ang lahat ng iyon, na siya dapat ang bahala sa kanyang kapatid. Pero gusto niya ring sumigaw at sabihing nakakapagod na. Sa mga lumipas na linggo, mas bihira na silang magkita. Madalas, kapag nagyayaya si Rico, may dahilan si Crystal. Pero ang totoo, inuunahan niya na lang ang binata. Lalo na at nararamdaman niyang parang nawala na ito ng gana sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na naging malamig na lang talaga si Rico. 3 araw siyang naghintay bago niya ito nakita muli sa tindahan habang bumibili ng yosi. Rico, tumigil si Rico at hindi agad lumingon. Bakit? Bahagya siyang napayuko. Hindi ka na nagpaparamdam? Baka kasi ayaw mo na. Suminghap si Crystal. Hindi totoo yan. Bakit parang laging ganun? Lagi akong nasa dulo. Kapag kailangan ka ng iba, nauuna sila. Nainis na ako na palagi mong pinaparamdam sa akin na ako ang last priority mo. Napaiyak si Crystal pero pinunasan niya agad. Rico, alam mo naman kung bakit. Oo, alam ko. Sagot ni Rico, ngunit halatang pinipigilan ang galit. Pero alam mo rin kung gaano kahirap mahalin ng taong laging may kailangang piliin bukod sa'yo. Rico, Crystal, hindi ko naman sinasabing umalis ka sa kanila. Pero sana, minsan lang, piliin mo naman ako. Piliin mo naman ang sarili mo. Kung mahal mo ako, huwag mong iparamdam sa akin na parang anumang oras, bibitiwan mo ako. Pero ayoko na. Nakakapagod ka. Ang mga salitang yon ay parang sampal na hindi masakit sa katawan pero nagmarka sa kaluluwa niya. Sorry, huwag ka namang sumuko sa ating dalawa. Sandaling natahimik si Rico. Tila malalim ang iniisip at nanginginig habang humihit-hit ng yosi. Kilala niya ang binata. Alam niyang nagyoyosi ito kapag stress na. Pero naiyak na lang si Crystal nang yakapin siya nito. Nakakainis ka naman, Crystal. Ganito lang naman kasi ako, kasi mahal kita. Wala kang alam kundi kung paano umunawa. Pero kailan mo naman malalaman kung paano ipaglaban ang sarili mo?
Umiling siya habang nanginginig ang mga labi. Hindi ko alam. I'm sorry. Huwag mo akong iiwan, Rico. Hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat. Nang gabing yon, kahit paano ay maayos naman silang dalawa ni Rico. Gayunpaman, alam ni Crystal na nakabinbin pa rin ang problemang naiwan sa kanilang dalawa. Pag-uwi ni Crystal, tahimik lang ang bahay. Si Ira ay mahimbing nang natutulog. Ang mga magulang niya pagod na sa paggawa ng paraan para sa kinabukasan. Umupo siya sa tabi ng kama. Tinitigan niya ito, ang inosenteng mukha na walang alam sa bigat ng mundong kinatatayuan nila. Ate, minsan naiinggit ako sa'yo. Mahina niyang bulong. Ang dali mong mahalin, walang hinihinging kapalit. Hinaplos niya ang buhok ni Ira at napaiyak siya ng tahimik. Kung pwede lang na talikuran niya na lang ang lahat. Kung pwede lang na talikuran niya na lang ang buhay na yon. Pero alam niyang hindi rin naman kaya ng kanyang konsensya. Isang hapon, mainit ang simoy ng hangin, ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa dibdib ni Crystal. Sa tapat ng kanilang bahay, sa ilalim ng punong mangga na madalas tambayan ni Rico, nakaupo siya. Hinihintay ang pagdating nito. Pero sa pagkakataong yon, may kakaiba na. Uy, bati ni Rico at pilit na nakangiti. Iyan na naman yung seryoso mong muka. Ano bang iniisip mo? Napangiti si Crystal, ngunit alam niyang hindi totoo ang ngiting yon. Wala naman, sanay lang akong ganito. Umupo si Rico sa tabi niya at ibinigay ang dala nitong mga turon. Crystal, alam na niya, bago pa man magsalita si Rico, alam niya na. Ramdam niya sa hangin, sa bigat ng titig nito, at sa mga salitang gustong lumabas, pero kanina pang pinipigilan. May offer sa akin ng ate ko na nasa Canada. Bungad ni Rico at mababa ang tinig. Naayos na ang papers ko. Pwede na akong sumunod doon. Bahagyang natigilan si Crystal, pero bahagya rin naman siyang tumango. Maganda yan. Baka mas stable na ang trabaho mo ron. Mas makakapag-ipon ka. Saka pangarap mo naman yan. Oo, sagot ni Rico. Maganda nga, pero malayo. Ayaw mong sumunod doon. Kaya baka hindi matuloy ang plano ko na doon. Uuwi pa rin ako dito. Kaya lang, baka pagkatapos pa ng 3 taon. Sorry, pasensya na talaga kung hindi ko kayang umayon sa mga plano mo. Natahimik ulit sila. Mabigat na usapin yon para sa kanila. Yun naman kasi talaga ang plano ni Rico. Maganda at gusto rin sana ni Crystal, pero mahirap magdesisyon dahil may inaasahan sa kanya ang mga magulang niya. Isa pa, pakiramdam niya ay masyado pang maaga para mag-settle down. Kinuha na lang ni Rico ang turon at ibinigay sa kanya ang isa. Kain ka muna. Hindi maganda mag-usap ng walang laman ng tiyan. Tinanggap ni Crystal pero hindi niya kinagat. Parang wala siyang ganang kumain. Kailan ka aalis? In the next 2 months. Parang tumigil ang lahat. Parang sumikip ang paligid. Ilang segundo siyang walang nasabi. Ang bilis, mahinang sambit ni Crystal. Ibig sabihin, long distance relationship tayo? Hindi ko rin alam kung paano. Pero, oo. Pero kung magdedesisyon kang sumama sa akin, ako ang bahala sa'yo. Aasikasuhin ko ang papel mo. Iwan mo na sila rito. Bumuo tayo ng buhay doon. Kalimutan na natin sila. Nahihirapan ka lang naman sa kapatid mo. Mungkahi ni Rico sa kanya. Alam na alam talaga ni Rico ang saloobin niya. Pero kahit gustuhin niya yon, hindi talaga kaya ng kanyang konsensya. Rico, alam mo ang sagot ko dyan. Napabuntong hininga ito at bakas ang inis. Crystal, pumili ka naman. Matanda ka na. Hawakan mo naman ang sarili mong buhay. Marami ka ng sinakripisyo dyan sa kapatid mo.
Ayaw mo bang umasenso man lang? Subukan kung hanggang saan pa ang kaya mo. Nangilid ang kanyang mga luha. Paano ang kapatid ko? Rico, hindi kaya ng konsensya ko. Magagalit din sina nanay at tatay. Muli silang natahimik. Tiningnan siya ni Rico habang umiiyak. Nararamdaman niya na unti-unti na siya nitong bibitawan. At natatakot siyang yun na nga ang araw na yon. Gusto kong bumuo ng buhay sa Canada. Marahang sambit ni Rico. Doon ko gustong bumuo ng pamilya. Ngayon, kung hindi mo ako mabigyan ng assurance na susunod ka, hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam, Crystal. Mahal kita pero gusto kong maging totoo sa'yo. Hindi ko kaya ng long distance relationship. Wala akong tiwala sa sarili ko na hindi ako makakahanap ng iba. Ayokong saktan ka at ayokong mabaliw sa pagkamis sa'yo o dumating ang araw na maglokohan tayong dalawa. Sunod-sunod na talaga ang mga luha ni Crystal. Walang katumbas ang sakit na nadarama niya. Pinapipili siya ng binata sa dalawang bagay na mahalaga sa kanya. Mahal na mahal niya si Rico, kaya ang sakit marinig na parang sumusuko na ito sa kanya. I'm sorry. Pinilit niyang huminga ng maayos. Sorry talaga. At huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Kung ayaw mo na, hindi kita pipilitin. Namuo na rin ang luha sa mga mata ni Rico. Maya-maya, hinila siya nito sa isang mahigpit na yakap. Mas lalo siyang naiyak at gumanti ng yakap dito. Pinatagal yun ni Crystal. Alam niyang baka yun na ang huli. Na kung babalik man ito, baka wala na ring pag-asa at may buhay na ito kasama ang iba. Bago sila maghiwalay, isang halik ang iginawad ni Rico sa kanya. Dinaman niya yon at pilit na binaon sa kanyang mga alaala. At nang talikuran siya at umalis ito, alam niyang wala ng Rico na nandyan palagi sa kanyang tabi. Pagkatapos nun, nalaman na rin naman ng kanyang mga magulang na naghiwalay sila ni Rico. Hindi na rin gaanong nagtanong ang mga ito tungkol sa bagay na yon. Wala namang pakialam ang kanyang mga magulang. Umalis na si Rico at napapangiti siya sa tuwing nakikita ang mga post nito na nasa Canada. Pero pagkatapos ng 1 taon, itinigil niya na rin ang pagsubaybay dito. Lalo na nang magkaroon ito ng bagong girlfriend. Samantala, nanatili pa rin si Crystal sa ganoong buhay. Nagtatrabaho, diretso uwi, taga-provide ng mga pangangailangan sa bahay, at palaging bahala sa kanyang ate Ira. At sa mga lumipas na taon, doon na lang din talaga tumakbo ang buhay niya. Crystal, gusto ko ng tinapay, sabi ni Ira, nakaupo sa lumang sofa habang nilalaro ang mga daliri. May tinapay sa mesa, Ira, yung may palaman ha, wag puro palaman lang. Ngumiti si Ira, tumakbo sa mesa at nagsimulang kumain habang kumakanta. Napangiti si Crystal ng bahagya. Ang ganda ng boses mo, ate. Maganda rin ako, sagot ni Ira habang abala sa pagpapalaman ng tinapay. Oo, maganda ka, tugon ni Crystal habang abala sa ginagawa niya. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na siya sa ina. Maaalis na po ako. Papasok muna po ako sa trabaho. Crystal, huwag kang magtagal ha. Maaga tayong magluluto. Magrereklamo na naman si Ira kapag gabi na't gutom pa. Medyo nahihilo rin kasi ako. Tumango na lang siya. Opo. Habang nakasakay sa tricycle, papunta sa trabaho, nadaanan niya ang parehong kalsada na binabagtas niya araw-araw sa loob ng 5 taon. Malungkot siyang napangiti nang madaanan ang shop ng pamilya ni Rico. Simula nang pumunta ito sa Canada, hindi na siya nagtangkang mangamusta. Crystal, maaga ka na naman, bati ng kanyang amo. Opo ma'am, nakangiti niyang sabi.
Hay nako, ikaw na naman ang outstanding employee dito for sure. Pero dapat magpahinga ka rin minsan. Ngumiti lang siya. Kapag may oras po, hindi na muling nagtanong ang kanyang amo. Kaya nagsimula na agad siya sa trabaho. Pag-uwi niya, abala ang ina sa kusina. At si Ira naman ay nakaupo sa sahig at gumuguhit gamit ang krayola. Wala naman kasing trabaho si Ira. Medyo nakakagalaw na rin naman kasi ito independently. Salamat at tsinaga nila ang mga therapy nito noon. Yun nga lang, malayo ang trabaho na pwede ito kung saan tumatanggap ng may mga katulad na kondisyon ng kapatid niya. Kaya hindi na rin nila pinilit. "Crystal, tingnan mo!" Sigaw ni Ira sabay taas ng papel. "Ako! At ikaw?" Saglit niyang tinitigan si Ira. Noon daw, sobrang lala ng kondisyon nito kaya kahit na mahirap, talagang pinilit ng mga magulang nila na maipa-therapy ito. At ang lahat ng yon nagbunga dahil kahit papaano ay kitang-kita na rin naman ang improvements nito. Yun nga lang, alagain pa rin at lifelong responsibility pa rin para sa kanila si Ira. Lumapit si Crystal at tinitigan ang iginuhit ng kapatid. 2 taong, isang nakangiti at isang walang mukha. "Bakit walang mukha yung isa?" tanong ni Crystal. Seryoso si Ira nang sagutin. "Hindi ko alam kung anong mukha mo minsan. Minsan masaya, minsan hindi. Kaya wala na lang." Parang may humapdi sa dibdib ni Crystal. "Ang galing mo naman. Ang ganda ng drawing mo." Ngumiti si Ira pero muling bumalik sa pagdodrawing. Kinagabihan, naglinis siya ng gamit na kailangan niyang alisin sa kwarto. Hanggang sa nakita niya ang isang notebook. Mapait siyang napangiti nang makita ang mga goal niya sa buhay na hindi niya natupad. Maging flight attendant, makapunta sa ibang bansa, makapagpatayo ng sariling bahay, at magkaroon ng asawa at sariling pamilya. Nangilid ang kanyang mga luha. "Wala akong natupad kahit isa." Suminghap na lang siya at inayos ang mga yon. Wala nang rason para balikan niya pa ang lahat ng yon. Matagal niya nang nabitiwan ang mga bagay na gusto niya, kaya wala nang saysay para panghinayangan. Pero habang tumatagal, para bang mas lalong bumibigat ang buhay para kay Crystal. Dumating ang araw na nawalan siya ng trabaho kung kailan sobrang kailangan niya. "Pasensya na kayo," saad ng kanyang amo. "Talagang nalulugi na itong negosyo ko. Hindi ko na kayang magpasahod sa inyo. I'm sorry, may matatanggap naman kayong compensation. Hangad ko na sana'y makahanap agad kayo ng panibagong trabaho." Bahagyan na lang siyang natulala. Hindi niya alam kung madali siyang makakahanap ng trabaho. Alam niyang mahirap at siguradong dagdag din sa problema nila sa bahay. Baka nga magalit pa ang kanyang ama't ina. Parang sumikip ang dibdib ni Crystal. "Ma'am, wala na po ba talagang ibang paraan? Pwede po bang part-time muna? Kahit ano pong trabaho. Hindi po kasi ako pwedeng mawala ng trabaho. Marami po kaming pangangailangan." Umiling ang kanyang amo at bakas ang awa sa mukha nito. "Gusto ko sana, Crystal. Pero pati ako nagbebenta na ng gamit sa bahay. Alam kong masakit pero kailangan ko ring isalba ang pamilya ko. Pasensya na talaga." Napayuko na lang si Crystal. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Tahimik na kinuha ni Crystal ang sobre na ibinigay sa kanya. Ang huling sahod at ang maliit na halagang ibinigay sa bawat empleyado. Paglabas niya roon, ramdam niya ang mainit na sikat ng araw na parang kumukurot sa balat niya. Wala na talaga siyang trabaho. "Crystal!" Tawag ng kasamahan niyang si Lorna na halos kasing edad niya. "Ang sama, no? Pati ako tinanggal. Pero at least may kaunting bayad."
Ngumiti si Crystal ng pilit. Oo, kahit papano. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Lorna habang naglalakad sila palabas ng gusali. Hindi ko alam, sagot niya ng direkta. Baka hanap agad, hindi pwedeng tumigil. Marami kaming pangangailangan sa bahay. Wala nang trabahong stable yung parents ko. Saka naubos na rin ang ibang ari-arian namin. Wala kaming mapagkukunan. Tumango si Lorna at may habag sa mukha. Sana makahanap ka agad, Crystal. Alam kong madiskarte ka naman. Pero alam mo na, ngayon ang hirap na rin ang buhay. Pagdating sa terminal, nagpaalam siya kay Lorna at sumakay ng tricycle. Sa bawat ilaw na nadadaanan nila, naiisip niya kung paano pa niya paghahati-hatian ang natitirang pera. Pag-uwi sa kanilang bahay, sinalubong siya ng malakas na boses ng kanyang ama. Crystal, bakit ang aga mo? May nangyari ba? Hindi agad siya nakasagot. Pinilit niyang ngumiti pero nanginginig ang mga labi niya. Natanggal po ako sa trabaho, Tay. Ha? Singhal ni Fred. Anong sabi mo? Nalugi raw po ang kumpanya. Lahat kami tinanggal. Tahimik saglit ang kanyang ama bago biglang tumalikod at ibinagsak ang hawak na sigarilyo sa basurahan. Ay, naku naman, Crystal. Paano na tayo ngayon? Napailing ang kanyang ina. Huwag mo nang sisihin si Crystal. Hindi naman niya kasalanan kung nalugi yon. Sino bang gagawa ng paraan ngayon? Tugon ng kanyang ama at may halong galit at takot. Ako? Wala nga akong trabaho. Puro siyang inaasahan natin. Tapos ngayon mawawala pa yun. Tahimik lang si Crystal. Tila ba lumulubog ang puso niya sa bawat salitang naririnig. Hindi niya alam kung mas dapat ba siyang umiyak o tumakbo palabas. Sa gilid ng bahay, nakita niya si Ira na nakasilip sa pinto. Napapikit na lang si Crystal. Gusto niyang sabihing pagod na siya, na kung pwede, magpahinga na muna. Pero sa halip, pumasok na lang muna siya sa kwarto at nagmukmuk doon. Patuloy ang pagbubungangan ng kanyang mga magulang sa labas, tungkol sa paghahanap niya ng trabaho, pero sa halip na pakinggan, pumikit na lang siya at pinilit matulog. Lumipas ang mga araw, tahimik ang umaga, pero hindi mapayapa. Wala nang gana si Crystal kahit sa simpleng kape. Nilalabanan niya ang bigat sa kanyang dibdib, pero para bang mas lalo yung bumibigat. Crystal, huwag mong kalimutang pakainin si Ira, ha? Sabi ng kanyang ina mula sa labas habang nag-aayos ng mga sinampay. Aalis lang ako. Pupunta ako sa tita mo. Apo ma, may binili akong sardinas. Yun na lang ang ulam natin mamaya. Saad nito. Opo, ganun na lang palagi. Walang masama, pero wala ring bago. Ang bawat opo ni Crystal ay parang tanda ng pagsuko, hindi sa mga tao, kundi sa sarili niya. Minsan, iniisip niya na parang ayaw ng kanyang mga magulang na mag-asawa siya. Ayaw ng mga itong bumuo si Crystal ng sariling pamilya. Pwedeng boyfriend pero ayaw siyang mag-settle down. Natatakot siguro ang mga ito na kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya ay pababayaan niya na lang si Ira. Habang nagluluto ng almusal, napansin niyang nanginginig ang kanyang kamay. Napabitaw siya sa sandok at halos matapon ang mainit na sabaw. Crystal! Sigaw ng kanyang ina. Ayos ka lang ba? Opo ma, natapon lang po ng kaunti. Napailing ito. Ano ba yan? Ayusin mo naman. Kapag natapon yan, wala na tayong kakainin. Ngunit hindi siya ayos. Alam niyang hindi. Wasak na ang kalooban ni Crystal, na isang kalabit lang ay tila bibigay na. Sa gabi, habang natutulog si Ira sa kabilang kama, nakatulala na lang si Crystal sa kisame. Bakit ganito? Mahina niyang tanong. Hindi naman ako masamang tao.
Pero ang hirap para sa akin ng buhay. Naririnig niya ang mahinang hilik ni Ira. Napangiti siya ng kaunti pero agad ding napawi. Pagod na si Crystal pero hindi niya kayang aminin yon sa kahit na sino man. Kinabukasan, naghanap siya ng trabaho pero mailap talaga at mukhang wala sa kanya ang swerte. Pag-uwi ni Crystal, naabutan niya ang ina na galit. "Crystal, bakit ang tagal mo? Si Ira nagwawala kanina. Hindi mo ba alam na hindi siya pwedeng maiwan ng matagal?" "Pasensya na po, ma. Na-late lang po ako." "Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, wala ka pa rin namang nahanap na trabaho." Tahimik lang si Crystal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi alam ng mga ito kung ano ang klase ng pagod na nararamdaman niya. Pero walang lumabas sa kanyang bibig at nanatiling tahimik. "Wala po. Pasensya na po, Nay." Tanging nasabi niya. Kinagabihan, nagluluto siya ng hapunan. Si Ira ay nakaupo sa mesa, kumakanta habang naglalaro ng tinidor. "Hoy, Crystal, bakit umiiyak ka?" Natigilan naman siya. Hindi. May usok lang sa mata." "Hindi totoo," sabi ni Ira at seryoso ang mga mata. "Nakita ko yung luha mo. Sinungaling." "Ikaw ang sinungaling. Hindi naman ako lumuha. Hindi ko alam na marunong ka ng magsinungaling, Ate Ira." Biro ni Crystal at pilit nang umiti. Ngunit sa loob niya, parang may pumutok na dam. Gusto niyang umiyak sa harap ng kapatid pero natatakot siyang makitang mahina. Kaya ngumiti na lang siya ulit. Makalipas ang ilang araw, napansin ng kanyang ina na hindi na gaanong nagsasalita si Crystal. "Anak, ayos ka lang ba?" "Opo, ma. Medyo masakit lang ang ulo ko." Mataman siyang tiningnan nito kaya umiwas siya ng tingin. Kaya hindi na ito gaanong nagtanong pa. At sa mga sumunod na linggo, lalong naging madalas ang pananahimik ni Crystal. Sa tahimik nilang tindahan na kabubukas lang, madalas siyang tulala at hindi marinig kahit tawagin. "Crystal!" sigaw ni Weng sa kanya. "Yung sukli!" Opo, pasensya na po." Tinitigan siya ng kanyang ina. "Anak, may iniisip ka ba?" Umiwas naman siya ng tingin. "Wala po. Wala naman po talaga." Pero sa totoo lang, marami talagang gumugulo sa kanyang isipan. Sobrang dami na hindi niya na alam kung alin ang mauuna. Dumating ang isang madaling araw na hindi na siya makatulog. Gising siya habang lahat ay mahimbing. Nakatitig sa dilim at nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso. Bumangon si Crystal at lumabas ng bahay. Umupo siya sa bangkito sa labas habang yakap ang sarili. "Hanggang kailan pa?" Mahina niyang tanong. "Hanggang kailan ko kakayanin?" Pinikit niya ang mga mata. Sa likod ng talukap, nakita niya ang mga mukha ng mga magulang niya, ni Ira at ni Rico. Lahat ng mga ito may kanya-kanyang pangangailangan na hindi niya maibigay. Kinabukasan, parang wala lang nangyari. Pero sa loob ni Crystal, may nararamdaman siyang kakaiba. Para siyang nauupos na kandila. Hindi agad mamamatay, pero unti-unti, bawat araw ay pahina na ng pahina. "Ate, kapag wala ako, magiging okay ka lang ba?" Tanong niya bigla kay Ira. "Bakit? Mawawala ka?" Tanong ni Ira. Nakapikit pa pero nakikinig. "Wala naman. Naisip ko lang." Umiling ang ate niya. Hindi ka pwedeng mawala kasi kapag wala ka, wala akong kakainin." Ngumiti si Crystal habang nangingilid ang luha sa mga mata. "Oo nga no, hindi ako pwedeng mawala." Ngunit sa loob niya, alam na niya na ang katawan niya ay naroon pa, pero ang kaluluwa niya ay unti-unti nang nawawala. Kinabukasan, habang naglalakad siya papuntang palengke, nadaanan niya ang mga dating kaklase.
Si Crystal yun, 'di ba? Pabulong ng isa. Sayang, ang talino pa naman nun. Oo, parang hindi na siya umasenso. Nandyan pa rin siya sa tindahan, nag-aalaga ng kapatid. Napayuko siya, pilit na hindi pinapansin ang usapan. Pero sa bawat salitang sayang, parang may karayom na tumutusok sa kanya. Mas lalo siyang nanghihina, mas lalo siyang nawawalan ng pag-asa. Crystal, halika naman minsan kahit saglit lang. Hindi ka na sumasama kahit saan. Naroon sa labas ng tindahan ang kaibigan niyang si Mila. Nakasandal ito sa tricycle at may hawak na bote ng soft drinks at isang chichirya. Ngumiti si Crystal habang inaayos ang mga paninda. Pasensya ka na, Mila. Alam mo namang hindi ako basta makaalis. Isang gabi lang, Crystal. Hindi ka naman mag-a-abroad. Kakain lang tayo sa labas at magbabanding. Tapos uuwi ka rin agad. Ililibre na nga kita, oh. Napatigil siya. Hindi niya alam kung maawa ba siya sa sarili o matutuwa dahil may nakakapansin pa rin. Naghihina ang kanyang kalooban nitong mga nakaraang araw. Kaya kahit papaano, nang umuwi si Mila sa kanila, nagkaroon siya ng munting kaligayahan. Nang magsara ang tindahan, nadatna niyang nakatulog si Ira sa duyan habang nanonood ng palabas. Nay, mahinahon niyang sabi. Si Mila nagyayaya po. Sandali lang daw po, mga 2 oras lang. Tumingin ang kanyang ina at bahagyang napakunot ang noo. Ngayon, sige pero wag kang magtatagal. Alam mo naman ang kapatid mo, madaling magising, baka hanapin ka. Opo, tipid siyang napangiti. Kaya nang makalabas, sinulit niya na yon at talagang nagsaya. Tumatawa siya kapag may pagkakataon at nakikisabay sa mga trip nito. Pagdating sa harap ng bahay, napansin niyang bukas ang pinto at may mga ilaw na kumikislap sa loob. Naroon ang kanyang ina na umiiyak habang hawak ang cellphone. Nay? Crystal! Halos sigaw na Weng sa kanya. Nasaan ka ba? Kanina pa namin hinahanap si Ira. Nawala siya. Parang biglang tumigil ang mundo ni Crystal. Agad siyang tumakbo palabas, tinutulungan ang kanyang mga magulang na maghanap. Doon sa kanto, sabi ng isa. Nakita daw doon ang kapatid mo. Dali-dali siyang tumakbo ron sa ilalim ng punong santol. Naroon si Ira at nakaupo. Ira! Sigaw ni Crystal at halos hindi makahinga. Bakit ka lumabas? Alam mo namang hindi mo kabisado dito. Hindi mo alam kung paano umuwi. Hinahanap kita, sagot ng kanyang kapatid habang umiiyak. Nagising ako, wala ka. Akala ko umalis ka na, hindi mo na ako babalikan. Lumuhod si Crystal at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ako aalis, Ira. Nandito lang ako. Pasensya na, hindi ko sinabi sa'yo. Tulog ka kasi kaya hindi ako nagpaalam. Pag-uwi nila, tahimik ang bahay. Ang ama nila ay nakahiga na at pagod na pagod. Ang kanila namang ina, nakaupo sa tapat ng mesa, nakayuko at nakapikit. Nang pumasok si Crystal, tumingin ng malamig ang mga ito sa kanya. Alam niyang may pagkakamali siya. 5 oras ang tinagal ng paglabas nila ni Mila. Masyado siyang masaya, kaya hindi niya na namalayan ang oras. Kaya nang makatulog na si Ira, doon na siya pinagsabihan ng mga ito. Crystal, mahinang sabi ng kanyang ina. Anong sabi ko sa'yo? Nay, wag mo akong manay-nay dyan ah. Alam mong hindi pwedeng wala ka rito. Pagkatapos, nagtagal ka pa ng 5 oras. Sandali lang naman po ako, Nay. 2 oras lang pero hindi ko po namalayan ng oras. Nagpahinga lang ako. Pahinga? Sigaw ng kanyang ina. Tumayo at nanginginig ang boses. Habang nagpapahinga ka, muntik nang mawala ang kapatid mo. Kung wala ka, anong mangyayari sa kanya? Tahimik lang si Crystal habang nakatitig lang sa kanyang ina. Walang luha sa kanyang mga mata, pero sa loob niya may nabasag na parang salamin. Pasensya na po,
Hindi na po mauulit, mahinahon niyang sabi. Hindi lang basta hindi mauulit. Crystal, hindi mo pwedeng kalimutan na ikaw lang ang inaasahan namin. Alam mo namang hindi kaya ng ate mo mag-isa. Napayuko siya, nanginginig na ang kanyang mga kamay. Gusto niya nang sumuko, parang wala na talagang pag-asa. Sigurado na si Crystal, wawakasan niya na ang buhay na nilaan lang ng mga ito para kay Ira. Mag-uumaga pa lang, gising na si Crystal. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang liwanag na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ng kwarto nila ng kanyang ate. Nakangiti na si Crystal, ngunit yon ay ngiting walang saysay. Sa loob ng kanyang dibdib, may kumikirot at hindi na niya matukoy kung saan nag-ugat. Tumayo si Crystal at dahan-dahang naghanda. Naghugas ng pinggan, nagpakain ng mga manok nila roon, nagwalis sa harap ng bahay. Nilinis niya rin ang kanyang mga gamit. Kinagabihan, habang lahat ay tulog, gising pa rin siya. Umuugong ang orasan sa dingding. Sa mesa, nakabukas ang lumang notebook niya. Wala siyang mapagsabihan ng nararamdaman niya, kaya isinusulat niya na lang. Lahat ng tao, may magtatanong kung okay ang ate ko, pero walang nagtatanong kung okay ako. Lahat sila, alam kung sino ang dapat kong mahalin, pero walang nagtatanong kung sino ako, kung ano ang gusto ko, kung pagod na ba ako. Sabi ni na nanay at tatay, nagdesisyon silang mag-anak ulit para may kasamang ate ko. Hindi nila ako ginawa para mahalin. Ginawa nila ako para sa ibang tao, para sa kapakanan ng ate ko. Kinabukasan, nagising siya nang hindi niya alam kung anong araw na. Nasa kusina na lang ang kanyang ina at nagluluto. Crystal, sabi ng nanay niyang si Weng. Pakiayos nga yung mga damit ng tatay mo. Pupunta raw siya sa kabilang baryo mamaya. Opo, saglit na napatingin ang nanay niya sa kanya. May sakit ka ba? Ngumiti naman si Crystal. Wala po. Bakit parang laging malayo ang tingin mo? Pagod lang po, sagot niya agad. Lumipas ang ilang araw, ganoon pa rin si Crystal. Naging tahimik siya, malilimutin at malayo ang tingin. Minsan, habang nasa tindahan, tinititigan lang niya ang mga barya sa kamay at hindi gumagalaw. Isang gabi, umuulan ng mahina. Nasa tabi ng bintana si Crystal habang nakatingin sa labas. Ang ulan ay parang musika, mabagal, malungkot at tila paulit-ulit. Kinabukasan, bumangon siya ng walang gana. Mapungay na ang kanyang mga mata, namamalat na rin ang kanyang boses. Crystal, gising ka na naman ng ganitong oras? Tanong ng kanyang ina habang inaayos ang kalan. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos? Ngumiti si Crystal ng pilit. Sanay na po, wala namang bago. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Ano bang sinasabi mo? Para kang timang dyan. Magpahinga ka na nga doon. Para kang may sapi dyan. Tingnan mo, pumapayat ka na. Nangingitim pa yung mata mo. Tahimik na lang na sumimsim ng kape si Crystal. Pilit na itinatago ang pagod na bumabalot sa kanya. Lumipas ang maghapon, sinisikap niyang ipakita na masaya siya at palaging nakangiti. Nang dumating ang gabi, tahimik na ang lahat. Kalmado niyang hinahaluan ng binili niyang lason ang kaping iinumin. Iniisip niya kung effective kaya yon. Matagal nang nakatitig si Crystal doon, pero lumipas na ang 1, 2, 3 oras ay hindi niya pa rin iniinom ang kape. Napabuntong hininga siya at lakas loob na kinuha yon. Matatapos na tong sakit na nadarama ko kapag ininom ko to. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya yon, pero bago niya pa mailapat sa kanyang labi, isang mensahe ang nagpop sa kanyang cellphone. Isang mensahe na hindi niya kailanman inasahang matatanggap pagkatapos ng 5 taon. Kumusta ka na? Rico? Usal ni Crystal habang nanginginig ang boses.
Inilapag niya ang tasa sa lamesa at tahimik na umiyak. Rico, hindi siya makapaniwala sa mensaheng yon. Para siyang nananaginip. Isang kumusta lang nito, parang nabuhay ulit lahat ng pag-asa sa kanya. Isang mensahe lang ng lalaking mahal niya, nagkaroon muli ng kalinawan ang kanyang isipan. Hoy, Crystal, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng kanyang ate na mukhang nagising mula sa pagkakatulog. Lumapit ito at tiningnan siya. Wow, ano yan? Pahingi? Nanlaki ang mga mata niya nang kunin nito ang tasa ng kape. Muntik na nitong mainom kaya agad niyang inagaw. Dahil doon, natapon ang laman sa sahig at nabasag ang tasa. Sumunod na lang na nangyari. Umiyak si Ira dahil hindi napagbigyan ang gusto. Umiyak ito ng malakas at nagtantrums. Doon na lumabas ng silid ang kanyang mga magulang. Ano bang nangyayari dito? Bakit nagwawala ang ate mo? Tanong ng kanyang ina. Napalunok si Crystal at hindi makatingin sa mga ito. Inagaw ko po yung kape na kinuha niya. Nakipag-agawan po ako kaya nabasag at natapon. Kumunot ang noo nito. Ha? Eh di sana pinagbigyan mo. Ang tanda mo na nakikipag-agawan ka pa. Alam mo namang mahirap pakalmahin si Ira kapag sinusumpong na. Hindi makagalaw si Crystal. Hindi niya po kasi pwedeng mainom yon. Sana pinainom mo kahit kaunti lang. Kinausap mo sana. Mapapakiusapan naman niyang si Ira. Kakausapin mo lang ng maayos. Madamot ka rin eh. Nanginginig ang mga kamay ni Crystal. May lason po yung kape. Natigilan ang mga magulang niya sa kanyang sinabi. Hindi nakapagsalita ang mga ito. Ang tanging maingay na lang doon ay si Ira na umiiyak pa rin. Anong sabi mo? Anong may lason? Tanong ng kanyang ama at hindi makapaniwala. Tumulo ang mga luha ni Crystal. Akin po yun. Ako po dapat ang iinom. Gusto ko na pong mamatay. Parang may sumampal sa kanyang mga magulang. Hindi makagalaw ang mga ito. At para bang pilit siyang iniintindi sa pamamagitan ng pagtitig. Maya-maya ay bigla na lang napahikbi ang kanyang ina. Nahihiyang umamin si Crystal sa mga ito. Pagod na po kasi ako. Ayoko na po. Alam ko pong pinili niyo akong mabuo para kay Ate Ira. Para may kasama siya. Pero hindi ko na po talaga kaya. Ayoko na po. Hindi ko na po kilala ang sarili ko. Anak! Nanginginig na ang kanyang ama at sinubukan siyang hawakan. Pinunasan niya ang mga luha. Tay, gusto ko pong maging flight attendant. Pero ayaw niyo po. Kasi sabi niyo, palagi po akong aalis. Kapag trabaho, gusto niyo po malapit lang. Kasi walang kasama si ate. Nay, iniwan po ako ni Rico. Kasi hindi ko po kaya maging buo sa desisyon ko. Palagi niyo rin po kasing pinaparamdam sa akin na parang hindi po ako pwedeng magkaroon ng sariling buhay. Na dapat lahat po ng gagawin ko para kay Ate Ira lang. Nay, tay, anak niyo rin naman din po ako, diba? Bakit po ganon? Bakit niyo po ginagapos ang buhay ko sa buhay ni Ate Ira? Mas lalong lumakas ang iyak ng kanyang ina na si Weng. Sorry. Sorry, anak. Pinunasan niya ang mga luha. Pero nang yakapin siya ng kanyang ama, mas lalo siyang napaiyak. Mabigat pa rin ang loob ni Crystal, pero sa wakas ay nasabi niya na rin iyon. Ang matagal niya ng kinikimkim, tuluyan na ring nailabas. Inabot na sila ng madaling araw sa pag-uusap. Parang ayaw pa nga siyang iwan ng kanyang mga magulang. Ayaw matulog ng mga ito, natatakot na uulitin niya ang ginawa kanina. Pero sinabi niyang hindi pa siya okay, pero klaro na ang kanyang isip. Nang makahiga na sa kama,
Doon na niya sinagot ang mensahe ni Rico. Pagod siya galing sa kakaiyak kanina, pero parang nagkaroon ulit siya ng bagong lakas. Maya-maya ay biglang tumawag si Rico sa kanya na muntik niya nang mabitiwan ng cellphone. Pero pinakalma ni Crystal ang sarili at huminga ng malalim. Hello? Mahinang usal ni Crystal. Narinig niya ang buntong hininga ni Rico. Kamusta ka na? Sorry kung biglaan. Hindi ko na rin alam pero gusto ko lang talaga kitang kumustahin. Tumulo agad ang mga luha ni Crystal pero may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Okay lang naman ako. Nagulat ako. 5 years na. Bigla kang nangangamusta. Baka magalit ang girlfriend mo. Sandaling natahimik si Rico bago muling nagsalita. Wala na akong girlfriend. 3 years ago pa. Hindi kami nag-work. Tumawag ako kasi napanaginipan kita. Ang sama ng panaginip ko. Nag-aalala ako kaya tumawag ako. Napapikit si Crystal at napakagatlabi. Para bang perfect timing yun ng Diyos para iligtas siya at bigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay. Parang naging paalala pa si Rico na may magandang bagay pa rin na naghihintay sa kanya. Anong panaginip mo? Tanong niya rito. Naririnig niya ang paghinga ni Rico at parang hirap na hirap. Nasa dagat ka raw. Nalulunod. Saka nakapikit. Gusto kitang iligtas pero mas lalo kang lumulubog. Hanggang tangayin ka na ng dilim. Pagising ko, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Takot na takot ako kaya agad kitang kinumusta. Bahagya siyang natawa. Salamat sa message mo. Sinagip mo ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya na napigilan ang paghikbi. Rico, muntik na akong magpakamatay. Ano? Agad na nagsalita si Rico at nahimigan niya ang pagkataranta nito. Sino kasama mo dyan? Nasaan ka? Anong ginagawa mo? Crystal, wag mong ibababa ang tawag. Pupuntahan kita. Mabigat ang loob niyang sabihin yon, pero hindi niya na napigilang tumawa. Paano mo ako pupuntahan? Nasa Canada ka. Baka hindi mo na ako maabutan. Mahina itong nagmura at nagsusuma muna. Crystal, please, wag. Hintayin mo ako. Uuwi na ako ng Pilipinas. 1 month na lang. Wag mong sabihin yan. Magiging okay ka. Ikaw agad ang pupuntahan ko pagka uwi ko. Uuwi ka? Mahina niyang tanong dito. Akala ko ba, dyan ka na? Dyan mo gustong bumuo ng pamilya. Huminga ng malalim si Rico. Pero 5 years na at nasan pa rin ako? Wala, nandito pa rin. Ikaw pa rin ang lumalamon sa sistema ko, Crystal. Agad niyang pinunasan ang mga luha. Hindi ka pa nakaka-move on? Paano? Namamaos na tanong ni Rico. Paano kita makakalimutan kung sa bawat pagsubok kong magmahal ng iba, ikaw ang hinahanap ko? O hindi ko kaya ng long distance relationship. Nakipaghiwalay ako kasi naiinis ako sa mga desisyon mo. Pero habang nandito ako, marami akong na-realize. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Walang saysay ang mga plano ko kung hindi ikaw ang kasama ko. Kaya kahit hindi ako tumawag ngayon sa'yo, magugulat ka na lang isang araw na kakatok ako sa bahay ninyo. Naisip ko na kung hindi mo kaya magsakripisyo para sa akin, ako ang magsasakripisyo at mag-a-adjust para makasama ka. Sorry. Muli siyang napakagatlabi. Sorry talaga na hindi kita kayang ipaglaban. Sorry din na pinapili kita. Sagot naman ni Rico. Hindi ko dapat ginawa yun. Naging insensitive ako sa nararamdaman mo. I'm really sorry. Pero ngayon, gumawa na ako ng maraming option para sa ating dalawa. Marami na, basta kasama kita. Kung nag-aalala ka sa ate mo, okay sige, isasama na natin siya sa mga plano mo. Package deal kayong dalawa. Hindi na napigilan ni Crystal ang kanyang paghikbi. Plano ka ng plano dyan. Hindi mo muna tinanong kung single ba ako o taken na. Mahinang natawa si Rico.
Alam kong single ka. Wala ka naging boyfriend pagkatapos ko. Hindi ako nagpaparamdam sa'yo pero nakikichismis ako sa mga kapitbahay nyo. So please, hintayin mo ako. Magsimula ulit tayo. Magiging maayos ka, magiging maayos ang buhay mo at paliligayahin kita araw-araw. Nang sandaling yon, mas naging buo ang kanyang pag-asa. Mas nagkaroon ng direksyon at may bago na siyang tatahakin. Kaya yun na nga ang ginawa niya. Naghintay siya kay Rico, pero habang naghihintay, nangangapa pa rin ang kanyang mga magulang. Hanggang sa kinausap na nga siya ng kanyang ina. Anak, sorry, naluluhan na naman ito. Sorry na hindi na namin naisip ang nararamdaman mo. Natakot lang kami at hindi namin alam ang gagawin nang dumating sa buhay namin si Ira. Gusto naming mapabuti siya. Nang dumating ka, masaya kami. Masaya kami na maayos ka. Pero aaminin naming pinalaki ka naming maging matatag. Kasi sa inyong dalawa ni Ira, mas kaya mo. At sorry din kung naiparamdam ko sa'yo na parang wala kang sariling buhay. Natakot lang naman ako na baliwalain mo si Ira sa oras na mawala ka, na makalayo ka. Bumagsak na rin ang mga luha ni Crystal. Nay, hindi ko naman po gagawin yon. Mahal ko po si Ate Ira. Siya po ang lagi kong inuuna. Pero sana maintindihan niyo rin po na marami rin po akong gustong makamtan sa sarili kong buhay. Marahang tumango si Weng at mahigpit siyang niyakap. Nag-iyakan silang mag-ina roon at sa wakas ay napakawalan na ang mga hinanakit sa kanyang puso. Lumipas ang mga buwan, sa wakas ay umuwi na nga si Rico. Nagkabalikan sila at muling kinilala ang isa't isa. Sinamahan na rin siya nito na mag-therapy para kumalma ang kanyang isipan. Nalaman niya na nakapagpatayo na pala ng bahay si Rico. May negosyo na rin at handa na talagang bumuo ng pamilya. Si Crystal na lang talaga ang hinihintay. Kaya hindi na nila pinatagal pa yon at nagpakasal na kay Rico na minahal at inaalagaan siya. Okay naman po ba siya rito? Tanong ni Crystal sa amo ni Ira. Tumawa naman ito. Of course, kaya niyang maglinis at masipag ang ate mo. Saka don't worry, kapag nagtatantrum siya, medyo kinakaya niya na namang i-handle ang emotions niya. Napangiti siya at tiningnan ang kanyang kapatid. Sa wakas ay may trabaho na ito at kahit papaano ay may purpose na ang buhay. Tinulungan sila ni Rico na makahanap ng magandang workplace para sa kapatid niya at tuloy-tuloy pa rin ang therapy nito. Maya-maya ay sumakay na sila sa sasakyan. Mamaya na lang sila babalik para sunduin ang ate niya. Mama, iiwan po natin si tita doon? Tanong ng kanilang anak na nasa backseat. Tumangon naman si Crystal. Oh anak, mag-work na siya. Tumawa naman si Rico at pinaandar na ang sasakyan. Mamimiss niya ang tita Ira niya. Sila lang naman kasi ang magkalaro. Napangiti si Crystal. Napatingin siya sa bintana at huminga ng malalim. May mga pagkakataong mabigat pa rin ang buhay. Pero may mga sandali rin naman na mas masayang mabuhay at lasapin ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng mga taong mahal niya. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang pagmamahal ay hindi lamang pagbibigay. Nangangahulugan din ito ng pakikinig, pag-unawa at pagkilala sa sakit na nararamdaman ng isa't isa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.